Si Rafael ay isang mayamang binata na naulila sa mga magulang. Naiwan sa kanya ang mga kayamanan ng mga ito. At sinasabi rin na isa siya sa ipinanganak na may gintong kutsara sa bibig dahil sa karangyaan na meron sila. Kabaliktaran siya ng kanyang yumaong magulang. Dahil kung gaano kabuti ang mga ito, ay siya namang yabang ni Rafael sa lahat ng kanyang mga trabahador. At isa na rito si Mang Elias. Matandang trabahador na ito ng kanyang mga magulang. Ay, senyorito, mawalang galang na ho. Maaari ho bang makakuha ng advance na sahod? May sakit lang ho kasi ang aking apo. Kaya kailangan na mapatignan sa ospital. Naku, puro na nga kayo bali dito, Mang Elias eh. Kaya nyo pa bang bayaran ang mga utang nyo? Ang tanda-tanda nyo na. Wala naman ho kasi yan sa mga magulang nyo. Maaari ho ba, senyorito? Maaari naman ho. Kaya lang ito na ang una't huli nyong sahod. Dahil simula sa araw na ito, ay hindi na kayo magtatrabaho rito sa akin. Oo. Pero, bakit naman ho, senyorito? Matagal na akong tauhan dito sa rancho ng inyong mga magulang. Paano naman ang pamilya ko? Noon ho yun. Wala na sila kaya bahala na kayo sa buhay nyo. Sige na, kunin nyo na ang huling sahod nyo. Huwag naman ganito, senyorito. Huwag naman po. Balis na ho kayo, nakaka-istorbo kayo eh. Pala, babayaran nyo pa rin yun, naiintindihan nyo ba? Alis na. Naawa ang ilang mga kasamahan ng matanda rito. Ang iba ay halos mapailing na lamang dahil sa sama ng ugali ng bago nilang amo. Ilag at takot sila sa binata. Parati rin itong wala at laging lasing kung umuwi. Kaya naman sa mga nagdaan na araw, buwan at naging taon na, ay unti-unting naubos ang lahat ng mga pera at yaman nito. Halos hindi na rin nga niya napapasweldo ng maayos ang kanyang mga trabahador dahil sa kakulangan niya ng pera. Hanggang sa isang araw, ay nagising na lamang ang binata na wala na ang ibang mga gamit nila dahil kinuha na ng mga tauhan niya na hindi na rin ito napapasahod ng maayos. Nag-iisang naiwan na lang ang mayordoma na nag-alaga sa kanya mula siya ay bata pa. Maging ito ay nanghihinayang sa pagkaubos at pagkawala ng mga naiwang kabuhayan ng mag-asawa dahil isang walda sa pera at puro gimik lamang ang binata. Nagalit na rin ang iba sa binata dahil sa pag-uugali nito. Kaya isa-isang nawala ang mga gamit at maging ang bahay niya ay kinuha na rin ng bangko. Nagpaalam na nga rin ng matandang si Josie, ang mayordoma niya. Nasaan na ang mga gamit ko dito, Manang Josie? Nasaan ba kayong lahat ha? Wala na. Kinuha na ng mga tauhan mo na hindi mo napapasahod ng tama. Ang iba naman ay para na sa bangko. Wala nang natira sa'yo, Rafael. Hindi mo minahal ang iniwan sa'yo ng iyong mga magulang. Hindi ho totoo yan. Marami kaming pera, Manang. Nasaan ba yung wallet ko? Bakit ang init-init? Di ba may aircon tayo? Wala na rin kuryente ang mansyon, iho. Naputulan ka na rin. Hindi ka nakapagbigay ng pera. Kaya aalis na rin ako. Pasensya ka na, iho. Doon lang napansin ito na may dala ng mga gamit ang matanda. Napansin rin niya na madilim ang kabahayan nila. Tahimik at wala na rin ni isang tao. Aalis kayo? Iiwanan niyo ako dahil ubos na ang pera ko? Walang ibang umubos ng pera mo kung hindi ikaw lamang din, iho. Halos hindi mo na nga napasweldo ng maayos ang lahat ng nandito eh. Ganun po ba ako nalunod sa bisyo? Pasensya na, iho. Aalis na ako. Kailangan naman ako ng asawa at mga apo ko. Total ay kaya mo naman na. Mula nang nawala ang mga magulang mo, ay nag-iba ka na rin. Kaya ayan, naubos ng ganoon na lamang ang pinaghirapan nila para sa'yo. Umalis na nga ang matanda. Kasabay rin noon ay ang pagdating ng mga tauhan ng bangko na siyang kukuha ng mansyon nila. Hindi siya makapaniwala dahil sa isang iglap lang ay bumaliktad ang dating marangyanyang buhay. Ilang araw na rin siyang palakad-lakad sa kalye. Nilapitan na rin niya ang kanyang mga kaibigan, pero isa man sa mga ito ay walang tumulong sa kanya. Halos wala rin siyang kain kaya sumasakit na ang kanyang tiyan.
Ayaw man niyang gawin ng magkalkal ng basura, ay napaiyak na lamang si Rafael dahil sa buhay niya ngayon. Senyorito, kayo ho ba yan? Mang Elias, tinalaw siya ng matanda mula ulo hanggang paa. Napailing ito dahil sa sinapit ng dating amo niya. Anong nangyari sa inyo, senyorito? Huwag niyong kainin yan. Huwag niyo na ho akong tawagin na senyorito. Pareho na lang tayo ng estado ng buhay ngayon. Bakit ganyan ka na ngayon? Halika sa bahay. Huwag mong kainin yan, senyorito. Hindi kayo galit sa akin kahit na pinalayas ko kayo sa trabaho? Hindi umimik ang matanda, saka nagkamot ng ulo. Tumingin ito kay Rafael, saka napabuntong hininga. Nagalit, oo. Pero wala naman akong magagawa dahil desisyon mo yon. Pero wala na yun sa akin. Dahil na, senyorito. Hindi na ho, dito na lamang ho ako. Huwag ka nang magmalaki pa. Hindi mo kaya ang buhay dito. Sumunod ka na, kung hindi ay mamamatay ka dito sa gutom. Wala nang nagawa pa ang binata. Alam niyang malaki ang kasalanan niya kay Mang Elias, kaya sumunod siya ng walang tibo. Medyo malayo rin ang nilakad ni Rafael. Si Mang Elias lang ang nakasakay sa padyak dahil hindi naman siya kakayanin ng matanda. Palinga-linga ang binata na tila ba nanditiri pa sa lugar dahil eskinita ang inuuwian ng matandang ito. Sumalubong kaagad kay Mang Elias ang isang batang lalaki na nasa 10 taong gulang. Lolo, nandito na po kayo. May pasalubong po ba kayo sa akin? Wala po. Mahina ang kita ni lolo mo ngayon. Sino po siya, lolo? Bakit po ang dumi ng damit niya? Siya si Kuya Rafael mo. Nakita ko siya kanina sa daan. Hello, kuya. Saan po ang bahay niyo? Wala na. Maya-maya pa ay nakarinig ng ingay ang mga ito dahil sa mga nagsisigawan ng mga tao. Natakot pa nga ang bata, kahit napayakap ito sa kanyang lolo. May isang babae na umahangos patungo sa gawin nila, kaya hinarang ito ni Mang Elias. At nasabi nga nito na dumating na naman daw ang mga nagpapaalis sa kanila. Nagtaka pa nga si Rafael dahil sa narinig nito. Mang Elias, pinapaalis na kayo dito? Hindi ba sa inyo ang lupang ito? Hindi, iho. Matagal na. Kahit nagkakayod ako para humanap ng malilipatan. Pero bakit hindi niyo sinabi noon para nakalipat kayo ng lugar? Masyado nang maraming naitulong ang mga magulang mo. Kaya nahiya na ako. May tunog pa ng putok ng baril, kahit mas lalong nagkagulo sa lugar. Natakot ang maglolo kung kaya't niyaya niya na ang dalawa sa loob ng kanilang bahay. Iiyak na sana ang bata, pero inalo ito ng kanyang lolo. Mang Elias, nasaan na ho ang asawa niyo? Saka ang nanay ng apo niyo? Namatay ang asawa ko kamakailan lamang, iho. Ang nanay naman ng apo ko ay umalis nang hindi nagpaalam. Kaya kami na lamang dalawa sa buhay. Bakit ho namatay ang asawa niyo? May sakit ho ba siya? Hindi nagsalita ang matanda ng ilang minuto dahil tila maiiyak ito. Pero sa uli ay sinabi rin ni Mang Elias ang dahilan. Namatay pala ito noong araw na kumuha ng sahod si Mang Elias na pinaalis na Rafael. Inatake raw ito sa puso, kaya lubos ang naging habag niya rito. Dahil ba sa akin yun, Mang Elias? Pasensya na ho, hindi ko po alam. Wala yun, iho. Nakalipas na yun. Kaya nga nagsisipag ako na maghanap ng trabaho para sa apo ko at sa pag-aaral niya. Pero matanda na ho kayo para maghanap buhay pa. Kakayanin ko para sa apo kong si Tonton. Ako na lang ang meron siya. Kaya't kakayanin ko ang lahat. Nawalan ng kibo ang binata dahil sa narinig nito. Hindi niya sukat akalain na yung taong pinagtabuyan niya ay siya rin palang kukupkop sa kanya. Kaya sa mga nagdaan na araw ay katuwang siya ng maglolo para maghanap buhay. Hanggang sa isang araw ay nakaisip ng ibang pagkakakitaan ng binata. Nagtinda sila ng lugaw sa lugar at hindi nito sukat akalain na magiging mabili ito, hindi lamang sa mga taong nakatira sa squatter, pati na rin sa mga dumaraan na sasakyan. Kahit papaano,
ay nakakaipon sila na ikinakatuwa naman ni Rafael. Tuwing makikita niya ang matandang si Mang Elias, ay naaawa pa rin siya dahil kisa sa kanya, kaya namatay ang asawa nito. Kaya babawi siya rito para maibalik ang magandang serbisyo na ginawa ng matanda noong nabubuhay pa ang kanyang mga magulang. Isang gabi, balak na sana nilang maglikpit. Nakita na Rafael na nakaupo ito sa labas, kaya itinabi niya na muna ang mga gamit. Sa kanya ito nilapitan. Mang Elias, ano ang problema? May masakit ba sa katawan niyo kaya kayo narito? Wala naman, iho. Naalala ko lang ang aking asawa. Madalas kami noon dito nakaupo. Kaso nga lang ay hindi na mangyayari yon. Sorry ho, Mang Elias. Kasalanan ko talaga yon. Kung hindi ako lumabis, sana kasama niyo pa siya. Tinapik nito ang balikat ng binata, kaya napatingin ito sa kanya. Ngumiti lang ng tipid ang matanda. Hindi mo kasalanan. Marahil ay talagang hanggang doon na lamang siya. Papawi ako sa inyo, Mang Elias. Pangako ho yun. Parehas silang tumingin sa malayo at tahimik na pinagmasdan ng paligid. Tumayo ang matanda dahil gumawa ito ng 2 tasa ng kape. Mabilis na lumipas ang mga araw at mas naging patok ang lugaw nila. Hindi na rin umalis ang matanda dahil tinutulungan siya nito. Kaya naman unti-unti silang nakaipon. Kahit mas lalong lumago ang kanilang lugawan. Lumaki ito dahil marami rin ang mga kumakain. Nakaramdam sa Rafael ng kasiyahan dahil sa simpleng hanap buhay ay nakita niya ang kahalagahan ng pagsusumikap. Baka sa mukha ni Mang Elias ang tuwa, maging ng batang si Tonton. Muling pumalik ang mga taong pinapaalis sila sa lugar. Lahat ay natatakot dahil may mga kasama itong mga armado. Pero napukaw ang atensyon ni Rafael dahil kilala niya ang isa sa mga kalalakihan na naroon. Isa sa mga kaibigan niya, noong mga panahong waldas pa siya sa pera at punong-puno pa ang kanyang bulsa. Eric, ikaw ba yan? Rafael? Wow, anong nangyari sa'yo? Dito ka nakatira ngayon? Oo, bakit anong problema dun? Kita mo nga naman dating mayaman at ubos-ubos ang biyaya, ngayon nasa squatter na lang nakatira. Bilog talaga ang mundo, Rafael, no? Tumango na lamang ang binata sa kahinayaan ng mga ito sa gusto nilang gawin sa lugar. Basta sila ay magtatrabaho ng marangal at uusad kahit ano pa ang mangyari. Maraming beses silang pinalaya sa lugar. Mabuti na lamang at may alam ang binata sa mga ganoong klase ng gulo. Hanggang sa makalipat na nga sila ng ibang lugar dahil may naipon na ang binata. Nag-invest pa ito ng ibang negosyo na napalago naman rin ni Rafael na kahit siya ay hindi niya sukat akalain na magagawa niya iyon. Nadagdagan ang pwesto nila, nakilala maging sa kalapit bayan, kaya naman nangangailangan na rin sila ng mga tauhan at nakapagpatayo ng permanenteng pwesto sa isang lugar kung saan sila mas madalas na dumugin. Binabati kita, iho. Matutuwa ang mga magulang mo niyan kung buhay pa sila. Hindi magiging ganito ito kung hindi ho dahil sa tulong niyo, Tatay Elias. Nagulat ang matanda dahil sa tinawag sa kanya ng binata. Kita na Rafael ang nangingilid na luha nito, kahit niyakap niya ang matanda. Pinapangako ko po sa sarili ko at pati na rin sa inyo, nagagalingan ko para maibalik ang nawala sa akin noon. Higitan ko pa po yun, Tay. Ayos lang ho ba na tatay na lamang po ang itawag ko sa inyo? Walang problema sa akin yon, iho. Masaya ako dahil ibang-iba ka na ngayon. Isa ka ng responsableng tao at may paninindigan. At talaga namang napakalaki ng pinagbago mo. Napag-aral din nila si Tonton. Kaya naman mas marami pa silang swerteng nakuha. Sunod-sunod ang biyaya dahil sa pakikitungo nila ng patas sa lahat. Hanggang sa pinag-ipunan ni Rafael na makuha muli ang bahay na nailit ng bangko. Kilala ang lugaw nila kahit saang lugar. Kaya naman nakapagpuntar sila muli ng bagong pwesto sa iba't ibang bayan at may isang tao silang pinagkakatiwalaan doon. Tinawagan ni Rafael ang dati niyang mayordoma para kamustahin ito. Sakto naman na kailangan din daw ng trabaho ng mga anak.
Kaya naman inalok niya ito ng trabaho. Abot langit ang pasasalamat dito sa kanya, kahit nakaramdam ng tuwa si Rafael. Ang sabi niya sa sarili ay napakasarap pala na nakakatulong. Mas tumatag pa ang sama nila, kaya marami rin silang nabigyan ng trabaho. Nagpursige pa si Rafael para mabawi ang mansyon nila, at sa uli ay nagawa niya rin iyon. Araw-araw siyang nagpapasalamat sa poong may likha, dahil sa kabila ng kawalanghiyaan niya noon, ay kita mo naman na patuloy siyang pinagpapala dahil natuto siyang humingi ng tawad at magsisi sa mga mali niyang nagawa. Magpahinga ka naman na muna, Rafael. Baka mapano ka niyan. Kaya pa ho ito, tay. Kayo po, kumain na po ba kayo? Ingatan niyo rin po ang katawan niyo, ha. Mahirap po magkasakit. Ayos lang naman ako, iho. Saka matanda na rin ako. Kaya handa na rin ako para sa kahinat na ng buhay ko. Nako, tay talaga. Huwag niyong sabihin yun. Paano ho si Tonton? Kailangan niya pa po kayo. Nagkwentuhan pa silang dalawa habang tinitignan ng mga nagsisiksikan sa pwesto nila. Ang iba ay nagpapabalot pa ng lugaw, kaya naman mabilis na naubos ang tinda nila. Kahit nakailang ulit pa sila ng luto, dahil huli ni Rafael ang lasa ng lugaw na gusto ng mga mamimili. Marami silang natulungan, kahit pa hindi naniniwala ang iba sa kakayahan niya sa kabila ng ugali noon ni Rafael, ay nagpatuloy pa rin siya. Ang mas ikinagulat niya nang mag-cruise ang landas nila ng dati niyang kaibigan na si Eric. Namumulot na lamang ito ng basura, kaya bumalik sa alaala niya ang huling sinabi nito, na ang mundo ay bilog. Tinawag niya ito, kaya sa huli ay nagulat ito. Yumuko ang ulo, papalapit kay Rafael. Inabutan niya ito ng isang mangkok ng lugaw. Matagal pa nitong tinitigan ng hawak na mangkok. Ilang sandali pa, ay kinuha rin ito ang mangkok at mabilis na kinain iyon. Nagkakapaso-paso pa nga ito ng kumain, kaya't inabutan niya rin ng kutsara at tubig ang kanyang dating kaibigan. Dahan-dahan lang pare, marami pa dyan. Salamat Rafael ha. Wala nalulung ako sa bisyo. Ayos lang yan, walang nadadapa ng hindi nakakabangon. Tignan mo nga ako, nagsikap lang. Ngayon ay unti-unti nang bumabalik. Tama ka pare, tatandaan ko yan. Inalok niya rin ito ng trabaho at hindi na rin ito nagdalawang isip pa at sinunggaban na nga ang alok niya. Isang linggo ang lumipas ay nakabangon na rin sa Eric, pero hindi ito umalis kay Rafael. Nagsikap rin ito para may marating rin. Tuwang-tuwa ang matandang si Mang Elias dahil sa narating nilang lahat. Nakakatulong na sila sa iba. Umaasenso pa ang buhay nila. Bumalik si Rafael sa mansyon nila. Doon na rin niya niyaya si Mang Elias at pati na rin si Tonton. Kaya naman ang namamahala na sa iba nilang pwesto ay ang mga pinagkakatiwalaan na nilang tao. Mula ngayon, dito na tayo titira. Malaki ito para sa akin, kaya dito na rin kayo tay. Salamat Rafael. Sa nakikita ko parang pwede na ata akong mamahinga. Tay naman, huwag muna. Marami pa tayong pupuntahan na lugar. Na tayo magkakasama. Salamat talaga. Walang pagsidla ng saya nila, kaya't ang ibang mga tauhan nila noon ay kinuha rin muli ni Rafael para makabawi sa nagawa niya noong araw. Trinato niya ito ng tama at pantay na pagtingin, at hindi niya nagagawin pa ang mga ginawa niya noon sa kanila dahil natuto na siya sa lahat ng pinagdaanan niya. Naramdaman at naranasan din niya ang hirap kung papaanong mawalan. Naging mas marami pa ang mga naging kaibigan ni Rafael. Napansin niya na ang dati niyang mga kasama noon sa karangyaan ay wala noong siya ay nangangailangan. Kung sino pa ang pinagdamutan niya noon at pinakitaan ng hindi maganda, ay siya pa ang tumulong at yumakap sa kanya. Nagtungo ang pinata sa puntod ng kanyang mga magulang. Nag-alay siya ng dasal sa mga ito. Humingi ng tawad at nagpasalamat rin dahil mas marami siyang natutunan na kahit kailan ay hindi niya naisip na mararanasan niya. Ma, Pa, natuto na po ako sa lahat ng kamalian ko. Ang sarap po pala sa pakiramdam na nagsisimula sa wala. Proud sana kayo sa akin dahil malaki na po ang pinagbago ko simula nang naligaw ako ng landas.
Natuto po ako na magpahalaga sa mga tao na nakapaligid po sa akin. Hindi po ako nagsisisi dahil nakita ko po kung sino po ang tunay na mga kaibigan ko. Ilang oras rin ang nilagi ni Rafael sa puntod ng kanyang mga magulang. Ikinuwento niya ang lahat ng napagdaanan niya noon. At sa uli, nakangiti siyang tatayo para harapin ang panibagong bukas. Walang pagsisisi ang binata dahil nalugmok siya noon, pero ang kapalit naman noon ay ginahawa at tagumpay. Sa paglipas ng araw, ay mas lalo pang lumago ang hanap buhay ng mga ito. Itong negosyo na ito ay para sa ating lahat, Tay. Kung ano man po ang sa akin, ay pag-aari nyo na rin ni Tonton dahil kayo na lamang po ang pamilya ko. Mabuti talaga ang Diyos, anak. Dahil lahat ng pagsubok ay may kapalit pala na biyaya. Basta't malalig lamang. Tama po yun, Tay. Dadalhin ko po ang mga pangaral na yan kahit saan man po akong magpuntang lugar. Lumabas silang tatlo sa kanilang bahay na magkakaakbay na may ngiti sa kanilang labi. Hindi sila makapaniwala dahil pantay-pantay na silang lahat. Nabuo ang isang samahan ng hindi inaasahan. Isang pamilya na sa ibang tao niya natagpuan. Totoo nga, na ang yaman at salapi ay nauubos. Pero ang pakikisama ay mananatili habang buhay. Huwag ubusin ang yaman na meron ka. Dahil ang mundo ay bilog. Hindi natin alam ang mga susunod na mangyayari. Ngayon ay nasa taas ka, pero darating ang oras na maaaring ibaba ka rin dahil hindi mo ito pinahalagahan. Kaya mahalin at ingatan kung ano man ang meron ka ngayon.